Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napaungot sa sakit si Trent at tumango. Oo. Naiintindihan ko. Hayop to, hindi naman ako stupido. Sinuwerte lang ang Daryl na yon dahil mabilis siyang nakapag-level up. Kukuha rin ako ng elixirs, kaya mag-ingat siya. Sa isip-isip ni Trent. Nang matuhan ng prison guard ay nagbigay ito ng huling tingin kay Daryl at mahinanong nagsalita, "Sige na, late na. Bumalik na kayo sa higaan. Huwag kayong gagawa ng gulo." Tapos ay umalis na ito. Sa wakas ay makakahinga na si Chester, tumayo ito at lumapit kay Daryl. Nagsalute ito at nagpapasalamat na nagsalita, "Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Habang buhay akong may utang sayo." Haha! Napakabait at talion niya magsalita. Nakakainteres ang taong ito. Sa isip-isip ni Daryl. Kinuway nito ang kamay at sinabing, "Wala lang yon, ayaw ko lang talaga sa mga bully." Pagtapos ang bumalik na ito sa higaan na parang walang nagyari. Ayaw mag-first move ni Daryl dahil baka magtaka si Chester. Tama siya. Pag nakikita nito ang kalmadong si Daryl, ay lalo pa niyang gusting makilala ito. "Kapatid, nagmula ka rin ba sa Donghai City?" sabi ng nakaupong si Chester. Kinagat niya ang pain. Sobrang na-excite si Daryl pero naitago niya ito kaagad. Umupo rin ito sa higaan at nakipag-usap kay Chester. Napagtanto nito na napaka-edukadong tao pala ni Chester, at wala itong hindi alam. Kaya nitong makipag-usap tungkol sa kahit na anong bagay at ito ay kamangha-mangha. Siyempre, nang magtanong si Chester ng tungkol kay Daryl ay sinabi lamang nito na isa siyang pabigat na manugang. Hindi ito kinwestiyon o minaliit ni Chester. Makalipas ang isang linggo, ang pamilya Darby. Nasa main hall ang buong angkan. Si Old Master Drake ang nag-organisa ng pagtitipon, nagsaad na mayroon siyang importanteng diskuro na tatalakayin. Lahat ay nag-usap-usap at napapaisip kung ano ang kanilang tatalakayin maya-maya lamang. Dahan-dahang pumasok si Drake. "May dalawang bagay tayo na tatalakayin." Umupo ito at pinagmasdan ang paligid. Mahinahon siyang nagpatuloy, "Una, napag-isipan ko na sumanib sa kulto ang buong Darby clan." Lahat ay nagulat at na-excite. Mas magiging makalas at maimpluwensya sila kung papasok sila sa kulto. Ito ay pangarap ng lahat. Kumaway si Drake upang magbigay atensyon ang lahat, mariin itong nagsalita, "Tumahimik kayo. Ang pangalawang bagay ay, ang Darby clan ay magiging miyembro ng Eternal Life Palace Sect magmula ngayon. Pero isa itong sikreto ng pamilya, maliwanag ba?" "Ano?" "Magiging miyembro ng Eternal Life Palace Sect." Lahat ay walang imik. Ito ay isa sa pinakamalaking kulto. Ang kultong ito ay gumagawa lamang ng kasamaan. Kung miyembro na nito ang pamilya Darby ay isa na silang puwersa ng kasamaan. Bakit naman ito nagawa ni Old Master Darby? "Lolo, isang kulto ang Eternal Life Palace Sect." Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Huminga ng malalim si Drake. Hindi nito alam kung tama ba o mali ang naging desisyon. Alam lang nito ay kung hindi sila mas magiging makapangyarihan, ay wala lamang silang bilang. Isang lesson learned na ang Dax Sanders incident. Kinu-question ba ninyo ang naging desisyon ni Lolo? Tumayo si Yumi ay pumadyak sa suot na heels. Nagsalita ito ng malakas, "So naging makapangyarihan kayo at nagkalakas ng loob para questionin si Lolo. Hindi ka lamang mapapalakas ng cultivating, kaya rin ito na mapabata ang isang tao sa mahabang panahon." Walang pakialam si Yumi kahit sumali siya sa Eternal Life Palace Sect. Ang mahalaga ay magiging maganda ang itsura nito sa loob ng mahabang panahon salamat sa cultivation. Sinuportahan ni Florian ang asawa nito, "O nga, inalagaan tayo ni Lolo buong buhay niya, kaya susuportahan ko nagkanyang desisyon." "Susuportahan ko rin siya," dagdag ni Jackson. Matagal na nito gustong maging miyembro ng kulto. Ang una nitong gagawin kapag siya ay lumakas na ay paghihiganti, gusto nitong itali si Lily at anakan ng paulit-ulit. Basta may maglilid, lahat ay susunod, kaya hindi na nakapagtataka na ang buong pamilya Darby ay magiging miyembro ng Eternal Life Palace Sect. Tumango ang nakampateng si Old Master Drake, at pinaalis na ang mga ito. "Okay, wala nang iba pang pag-uusapan, pwede na kayong umalis. Tandaan niyo lamang ang sinabi ko, walang ibang dapat na makaalam na sumanib na tayo sa Eternal Life Palace."
Nang kumisan na ang lahat, may anino ng malakas na aura ang nakatayo sa main hall entrance, Brian Cunningham. Ano na ang naging desisyon mo? Nilapitan nito si Drake. Tumango si Drake. Pumapayag ako sa binigay mong kondisyon na sumanib ang buong Darby sa Eternal Life Palace sect. Magaling? Isa itong magandang balita, masayang sabi ni Brian. Mula ngayon ay magkasangga na tayo. Ipapadala ko sa aking mga tauhan ang spiritual elixir sa madaling panahon, dagdag pa nito. May ibaot na manual si Brian, matagal na tiyong magkaibigan, tanggapin mo ang maliit na regaling ito bilang maligayang pagdating sa Eternal Life Palace sect. Nanginig ang kamay ni Drake nang makita nito ang manual. Ito ang The Big Dipper Formation, ang pinakatatagong sikretong manual ng Wudang sect. The Big Dipper Formation, tanong ni Drake. Sumagot ang natatawang si Brian, oh. Ninakaw ko ito noong umalis ako sa Wudang sect. Napakamakapangyarihan ng formation na ito, pero nangangailangan ng 7 katao. Matagal na panahon na ang nakalipas, mayroong 7 master ang Wudang sect, ginamit nila itong formation upang matrap ang Grandmaster Heaven Master Marquis sa kamatayan. Eksplanasyon ni Brian. Paanong naging sobrang makapangyarihan ng formation na ito? Ang 7 masters ay kayang makapatay ng Master Marquis. Ito ay 2 level na mas mataas sa master. Sobrang na-excite si Drake nang marinig ito. Wala nang magtatangkang manggulo sa pamilya Darby dahil sa manual na ito. Sana ay maging masaya ka rito. Umpisa pa lamang ito, maraming magandang mangyayari basta magtrabaho tayo bilang magkatandem. Natatawang sabi ni Brian at tinapik ang balikat ni Drake. Excited na tumango si Drake habang nagbubuhos ng tsaa. Ilang araw nang nakakahakot ng views sa buong bansa ang variety show na 101 Superstar. Matapos ang ilang rounds ng kompetisyon, nakapasok sa finals si Lana Thomas sa tulong ng Platinum Corporation. Bumuo ng girl group na S-Sham, si Lana, at ang 8 pang ibang miyembro, S ay short for Super. Si Pearl ang nagmamanage ng Platinum Corporation dahil wala si Daryl. Hindi nakakalimutan ni Pearl ang live stream kahit na pinopromote nito si Lana Thomas. Nagsisignin ito bilang si Hill upang suportahan si Lily at nagsisend ito ng mga mamahaling regalo na kung minsan ay umaabot sa milyon ang halaga. Agad itong nagsisin out pagtapos mag-send, hindi lamang siya number 1 fan ni Lily pero siya rin ang pinakamisteryosong patron ng Longya live stream platform. Kilala si Hill ng lahat ng gumagamit ng Longya livestream, maraming nag-aabang sa kanya na makipag-interact kay Lily dahilan rin kung bakit mas naging sikat ang live stream nito. Mula sa 1,000, naging milyon na ang fans nito at ang lahat ng manonood nito ay talagang inaabangan ang kanyang pagkanta pati na rin kung magkano ang gagastusin ng legendary na si Hill para sa kanya. Sa kasalukuyan, Pamilya Landons. Masayang tinapos ni Lily ang kanyang livestream. Binigyan siya ni Hill ng regalo na nagkakahalagang 5 milyon, kaya naman gusto niyang pasalamatan ito ng personal. Oh Lily, kakatapos mo lang ba mag-stream? Tanong ni Samantha pagbaba nito ng hagdan. Malaki naging kabuang kita ng anak nito, kaya naman sobrang saya niya. Maganda, may talent, at nagkakaroon na ng kapangyarihan ang anak nito, kahit sino ay magiging masaya para sa kanya. Ma, gusto kong bumili ng mas malaking bahay, dahil masyadong maliit ang tinitirhan natin ngayon. Mas magiging komportable rin akong mag-live stream. Sabi ni Lily. Hindi na rin magandang mag-live stream sa sala dahil mas nagiging sikat na ito. Isa pa, paano kung may mga bumisita sa kanila? Magiging awkward ito dahil isa na siyang sikat na tao. Sige, walang problema, mamili tayo ng mga gusto mo. Mas maganda na rin na lumipat ng bahay para kapag labas ng talunang si Daryl ay hindi niya na tayo mahahanap. Hindi na rin niya tayo magugulo sa pagmamakaawa niya sayon, balikan siya. Tumango ang nakangiting si Samantha. Milyon-milyon ang kinikita ng anak ko araw-araw, barya lamang ang pagbili ng bahay, at kaya nitong mabili ang kahit na anong bahay na gustuhin nito. Ngayong malaki na ang kinikita mo, pwede na tayong bumili ng gusto mong bahay. Balita ko ay may mga bagong na-develop na luxury villa ang Jade Swindon Real Estate. Nakita ko ang commercial sa TV kagabi at talagang nakakamangha ang mga gawa nila. Ani ni Samantha. Nagningning ang mga mata ni Lily. Narinig rin nito na may mga bagong na-develop ang Windon Real Estate na ilan sa pinakamagagandang mamahaling villa sa Donghai City na nasa highest rated scene na lugar.
Narinig din ito na sobrang mahal ng mga villa dahil doble ang presyo ng mga ito kumpara sa ibang lugar. Hindi naman siya nagigipit ngayon kaya naman kayang-kaya nito na makabili sa Windon Real Estate. Tinawagan niya si Jade at nagtanong, Jade, may available pa ba na villa na nasa hill? Gusto ko sanang mag-avail ng isa. Oo, may mga available pa naman, gusto mo bang pumunta para makita? Kaso napaka-busy ko sa ngayon, kaya hindi muna kita masasamahan, pwede naman kitang pasamahan sa isa sa mga staff. Natatawang sabi ni Jade. Ilang sandal pang nag-usap ang mag-best friend bago tuluyang na maalam. Kinabukasan ay pinuntahan na nila Lily at Samantha ang mga villa. Ang Winson Villa ang may pinakamagagandang villa sa buong Donghai City, napapalibutan ito ng nagagandahang private pools at mayroon pang golf course. Kahit sinong nasa upper class society ng Donghai City ay gugustuhing tumira rito. Maraming tao ang pumupunta roon upang makita ang mga villa. Tanghali na nang nakarating sina Lily at Samantha. Isa sa mga staff ang nagtour sa kanila. Biglang may dumating na taxi na nagkuha ng atensyon ng lahat. Madalas ay mga sakay ng mamahaling sasakyan ang mga pumupunta doon at hindi ng mumurahing taxi. Mabilis itong huminto at bumaba ang middle-aged na mag-asawa. Ito pala ay mga magulang ni Daryl. Isang linggo na ang nakalipas nang ipareserve ni Daryl ang pinakamagandang villa para sa mga magulang nito dahil lilipat sila doon sa oras na makalabas ng presinto ang ama. O di ba yan ang magulang ng walang kwentang magnanakaw? Mapang-asar na nakangiti si Samantha nang lapitan nito ang mag-asawa. Gulat itong nakita ang mga ito, paano naman nila ma-afford bumili ng villa rito? Ma, tama na, sinubukang pigilan ni Lily si Samantha, ngunit parang wala itong narinig. Napangiwi si Daniel nang makita ang mother-daughter doon na papalapit. Maganda sana ang mood nito dahil makikita na nila ang future house nila, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang marinig ang boses ni Samantha. Isang pagkakataon ang makita kayo rito, nagpipigil ng tawa si Samantha. Nandito rin ba kayo para bumili ng bahay? Malamig na sumagot si Daniel. Oh. Wow, alam mo ba kung magkano ang bahay dito? Baka kahit magpakagutom kayo habang buhay ay hindi nyo pa rin kayang bumili rito. Sarkastikong sabi ni Samantha. Napa-facepalm ito at nagkunwaring sa sorpresa, muntikan ko nang makalimutan. Nagnanakaw nga pala ang anak nyo para mabuhay. Siguro ay kung makakapagnakaw ito ng 2 phones araw-araw sa loob ng 10 taon, ay makakabili na kayo ng villa rito. Ikaw. Punong-puno ng galit si Daniel. Namula ang mukha nito at nagsalita, sino ka para pagsalitaan ang anak ko, hindi dia masamang tao. Inosente si Daryl, siguradong may rason nang mahuli itong nagnanakaw ng cellphones. Naniniwala ang mag-asawa na pinalaki nila ng tama ang anak. Hindi magagawa ni Daryl ang ganoong bagay. Malamig na tumawa si Samantha, nasa presinto na ang anak nyo pero hindi nyo pa rin matanggap ang katotohanan. Matama na. Biyenan ko pa rin sila, mahinahong pagmamakaawa ni Lily. Huwag mo akong pigilan. Nakulong si Daryl sa presinto. Alam mo ba ang dalang kahihiyan ng ginawa niya? Bakit ba umaasa ka pa rin sa kanya? Gusto kong kumuha kayo ng marriage certificate pagkalabas niya. Hindi ko na patutuloyin yon sa bahay natin ng libre. Galit na dagdag ni Samantha. Labis ang galit ni Daniel sa narinig. Paanong naging hindi reasonable ang magandang katulad ni Samantha? Pero hindi na lamang ito pinansin ni Daniel at kinausap si Luna, tara na, tingnan na natin ang bahay. Tunamo si Luna at nagsimula ng maglakad ang mag-asawa patungo sa unang villa. Pinareserba ni Daryl ang unang villa na nasa first row dahil ito ang may pinakamagandang view ng bay. Convenient din dito dahil mas madaling makapunta sa iba't ibang lugar, ang Feng Shui ang may pinakamataas na grade. Mapang-asar na nagsalita si Samantha, nakakatawa ang mga magulang ni Daryl, galing sila sa probinsya, at hindi nila mabibili, kahit ang pinakamurang villa rito pero pipiliin nila ang villa na may best view. Bigla itong nagulat nang maglabas ng susi si Daniel upang buksan ang pinto at tuluyang pumasok. Bakit naman siya magkakasusi? Unless binili ng ganila ang villa. Nang magkawisyo ito ay agad na nagtanong sa staff, anong nangyayari? Bakit binigay niyo ang susi para ma-view? Taga-probinsya lamang ang mga Darby, paano sila nagkaroon ng malaking halaga para ma-afford na makita ang pinakamagandang villa sa lahat?
Nakangiting sumagot ang staff, "Ma'am, nabili na ang villa na yon 1 linggo na ang nakaraan, hindi ko na alam ang ibang detalye dahil internal itong pinroseso." Internal. Hindi masayang sumagot si Samantha, "Magbabayad ako ng mas malaki, may magagawa ka pa ba papunta sa akin ang villa na yon?" Napakaganda ng kinatatayuan ng villa, at siguradong tataas ang price value sa hinaharap. Okay lang naman kung magdadagdag ng babayaran para sa villa na ito, dahil mataas naman na ang kinikita ng anak sa pag-live stream nito. Pasensya na po pero hindi ako ang gumagawa ng desisyon. Paghingi ng tawad ng staff. Nalungkot si Samantha, "Tawagan mo ang presidenteng si Jade, gusto ko ang villa na ito." Presinto. Ang mga tagasunod ni Trent ay napunta kay Daryl matapos itong mabugbog kahapon. Naging close na si Daryl at Chester. Tipong kahit anong bagay ay napag-usapan na ng mga ito. Siyempre, wala pa sa kanila ang naglalantad ng totoong katauhan. Ngayon ang huling araw ni Chester sa presinto, kailangan itong pakawalan dahil sa walang sapat na ebidensya. Bago umalis, may inabot na papel si Chester kay Daryl. Niyakap nito si Daryl at sinabing, "Kapatid, mauuna na akong umalis. Paki-contact na lamang ako paglabas mo ng presinto. Keep in touch." Siyempre naman. Nakangiting sabi ni Daryl. Matagal na inantay ni Daryl ang mga salitang iyon mula kay Chester. Hindi na nagsalita si Chester, tinapik na lamang nito ang balikat ni Daryl at tuluyan nang umalis. Pinalabas na rin si Daryl kinabukasan. Tumawag si Megan nang nasa prison gates na si Daryl, "My good brother, paanong?" Agad itong huminto, anong problema niya? Bakit hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawag ng "My good brother"? Bigla itong nahiya. "Daryl, anong info ang nakuha mo kay Chester?" Tanong nito matapos pakalmahin ang sarili. Sa halos 2 linggong magkasama ang dalawa, sigurado si Megan na mayroon info na nakuha at ito ang magsisilbing reward. Mapait nang umiti si Dari, "Hindi yun ganun kadali gaya ng iniisip mo." Alerto si Chester, "Naging close kami pero sa tuwing magtatanong ako tungkol sa pagtakato niya ay agad niyang iniiba ang usapan." Totoong pahayag ni Daryl. Masyadong magaling sa pakikipag-usap si Chester at laging maingat sa mga sinasabi. Ano? Paano nangyari yon? Lahat ng ito para sa wala. Dismayadong sabi ni Megan. Sa katunayan ay inaasar lamang ito ni Daryl, hindi napunta sa wala ang lahat. Mayroon itong contact kay Chester. Akala ni Megan ay seryoso si Daryl. Nagpatuloy sa pang-aasar si Daryl, "O lahat ito ay dahil sayo, nasa presinto ako ng kalahating buwan nang walang ginagawa. Anong makukuha kong kapalit?" "Wala kang makukuhang kapalit. Hindi mo man lang nagawa ang misyon." Inis na sabi ni Megan. "Di sige, hindi kita babalitaan kapag may masagap akong balita tungkol sa Eternal Life Palace." Natatawang sabi ni Daryl. Pabalang na sumagot si Megan, "Ni mga pulis ay hindi sila kayang imbestigahan, ikaw pa kaya? Wala kang nakuhang kahit anong info tungkol sa Eternal Life Palace sa pagiging undercover, tapos sa tingin mo ay magagawa mo ito sa susunod?" Nagpatuloy si Megan, "Tinawag din kitang good brother para matulungan kang mag-undercover pero lahat ng iyon ay nauwin sa wala. Hindi na sana kita tinawag na my good brother. Napaka-useless mong good young brother, useless good young brother." At binabaan and anito ng telepono si Daryl. Grabe naman, napaka-practical niya. Dahil lang sa hindi ko nagawa ang misyon ay tinawag niya akong useless young brother. Hindi makapaniwala si Daryl. Nagpara ito ng taxi para makabalik na ng opisina. Kinumusta nito ang lagay ng korporasyon, matapos nitong mawala ng kalahating buwan. Pagkakalabas ng presinto, makakita ng traffic, napabuntong hininga si Daryl. Mas okay sa labas, mas sariwa din ang hangin, sa isip-isip ni Daryl. Papasok na ito ng taxi nang biglang nagring ang kanyang cellphone, si Chester. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.